Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, duwag ka. Yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Naku po. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Di ba? Ano na naman ba yung hamon-hamon na yan? Yung duwag-duwag na yan? Pambihira naman tong si Rapi Tulfo. Ginawa ho niyang Rapi Tulfo in action ng Senado. Hoy! Wala ka sa YT channel mo, langya ka. Nasa Senado ka. Dito sa video na to, sinagot ho nitong si Senate President Alan Peter Cayetano yung hamon nitong si Rapi Tulfo in action. Pambihira talaga, oo. Yan ho ang isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi na ho tayo pwedeng magluklok ng Tulfo sa Senado. Ang dating para ho sila mga sintu-sintu dyan. Para ho sila mga batang maliit na nagmamaktol pagka hindi na pagbigyan. Wala kayong makikitang majority dyan, hoy! Mag-hearing muna tayo sa Blue Ribbon. Ngayon, kung gusto nyong pag nailatag na natin ang katotohanan dyan sa Blue Ribbon na yan, nalaman na nasambay ng Pilipino kung sino mastermind. Kung gusto nyo magkapalitan, kunin nyo na yung mga committee dyan sa Senado. Sa inyo na! Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rumekta ho tayo sa mensahe nitong si VP Sara. Nababahala ho ang ating pangalawang Pangulo kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi naman ho natin na masisisi itong si VP. Dahil nga naman, napakalala na ho talaga ng nangyayari sa ating bansa. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Bago natin ituloy ang mensahe ng ating napakagandang pangalawang Pangulo, kung sakali ho ba, ito lang naman kung sakali ho bang gawing VP ni President Sara Duterte, itong si SP Alan Peter Cayetano, susuportahan niyo ho ba siya? Tayo naman hindi na ho tayo pwedeng hindi na tanong sa atin yan kung sino man ang piliin ni VP Sara na maging katandem niya. Basta wag lang Marcos. Pagka Marcos malaki problema natin yan. Kahit sinong piliin niya ng kanyang makakatandem ng sa 2028 national election, atin ho talaga yung susuportahan. Okay? Itong si Senator Rodante Marcoleta, Senate President Alan Peter Cayetano, suportahan ho natin yan. Ang tanong, kayo ho ba susuportahan nyo itong si SP Alan kung sakaling siya ang piliin ni VP Sara na makatandem niya sa 2028 national election? Ilatag nyo na ho yung mga punto de vista nyo dyan sa baba. Magandang araw sa inyo lahat. Nako. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three
disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Yun. Palakpakan natin ang ating President Sara Duterte. O ito na ho, ito lang naman pinakaabangan ng lahat eh. Sagot nitong si Senate President Alan Peter Cayetano dito kay si Rapi Tulfo in action. Game. Magandang hapon sa El Facebook family, sa inyo, sa Senate Media, mga kapatid natin sa media sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung medyo parang dating tunog robot itong si SP Cayetano, parang nasobraan ho ng ng denoiser kaya ganyan. Ay bago ho pala natin panoorin yan, ito ho muna ang hamon nitong sira. Itong sira. Ito si Rapi Tulfo dito kay SP Cayetano. Iwan ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Bakit takot na takot kayo sa Blue Ribbon? Bakit? Nakatanggap ba kayo ng maleta? Let's go! Bakit kayo takot na takot? Ito si Migso, takot na takot oh. Nakasalubong dalawang kilay, pambihirang yan. Nakatanggap ka rin ba ng maleta? Nako po, yari tayo dyan. At hinihiling po namin sa Isa pa. Yung tapang. Gusto ko yung tapang eh. Gusto ko yung angas eh. Kasi itong mga Tulfo na to, wala naman ho talaga sinabi itong mga to. Walang kwenta sa paggawa ng batas. Walang sinabi sa debate. Pagdating sa away kabit, away chismis, diyan sila magaling. Pero pagdating sa flood control, anak na to ka, pipigilan pa nila ang hearing. Pinaamon ko si Alan Peter Cayetano, Tapang ah. kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. at hinihiling Okay nang maging duwag. Walang issue sa pagiging duwag. Wala tayong problema dyan. Basta tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Sangayon ho ba kayo dyan? Na okay nang tawaging duwag si SP Cayetano. Basta tuloy ang hearing sa Webes. Nako, Biyernes Santo ang mukha ng mga di umano tumanggap ng maleta. Let's go! hinihiling po namin sa mga kasama namin Biyernes na Santo. nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito. Pwede Walang papasok bukas. Mag-hearing tayo sa Webes. debatihan Wala kayo. kahit anong bagay. Pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito ho kami. Pagkatapos nyo nag-walkout, talk out, ngayon nagmamakaawa kayo nung pumasok naman ng majority. Baka siraulo pa kayo. Magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Ayan. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado. Pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At pinaamon ko si Hamon lang ng hamon. Hamon lang ng hamon. Hamon lang ng hamon. Diba? Yan ang sinasabi ko. Mga kups kasi kayo eh. Walkout kayo ng walkout. Ngayon hamon kayo ng hamon. Alis kayo. Ngayon di kayo sinisipot. Nag-iiyak kayo. Mga siraulo pa kayo. Napahype ako kasi meron na naman ho tayong. Siyempre, pagka-hype tayo, isa lang ibig sabihin niya. Pagka si PH malungkot, walang kape. Walang kape. Pero pagka si PH hype, sigurado na yan. 100% may kape yan. Alan Peter Yan. Cayetano, Hamon lang. kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Okay lang duwag. Again, okay lang duwag. Basta tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing at tuloy-tuloy lang ang pagiging Biyernes Santo ng mga pagmumukha nyo. Walk out pa more!
Ano, sarap? Namnamin nyo yan. Ginusto nyo yan eh. Walk out pa more. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn without setting anything? Tingnan natin. No, tingnan. Mag-a-adjourn. Siya gusto nila mag-a-adjourn. Kasi yun ang nasa kalendaryo. Kung ayaw nila mag-adjourn, hindi magpunta sila sa plenaryo. Ah. Oh. natin. That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama Wala. natin. Anong, Nagampan pagkatapos yung nanahimik nung binastos-bastos ang institusyon ng Senado, pagkatapos yung hinayaan na binaboy-baboy ng NBI ang Senado, pagkatapos pinapasok ni Tuta Soto ang mga NBI sa Senado para dakpin ang isang senador. Ngayon, gusto nyo, ano kayo, siniswerte? Lahat na lang gusto nyo nangyayari. Yan ang problema sa mga spoiled brat. Di pwede yan. O minsan-minsan dapat, nako, natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. Nakakahiya ito. At nakakaya. Walang nakakaya dyan. Mag-hearing tayo sa Blue Ribbon Committee. Yun, sabihin ko sa inyo, hindi nyo kami madadaan sa pailing-iling nyo na ganyan. Nakakahiya to, nakakaya. Mga siraulo. bawat araw Ang sarap nyo palang makitang mapi ko, no? na hindi natutuloy ang session, Oh. O, SP win. SP na minority. Hindi SP ng Senado. SP ni Tuta Soto. hindi na mapatupad yung bata. Wala kayong bitaw. Mga wala kayong bitaw. O, ito, sagutin muna ni Senate President Alan Peter Cayetano yung mga mga sintu-sintu na to. Yun. Sa aking mga overseas workers, sa mga Pinoy na talagang Yun. sa inyong balikat, ngayon kumaasa ang ating ekonomiya. We love you, we will be fighting for you. I have received a lot of messages from OFWs on main concern high corruption. So let me start there. Kanina po, yung verse na ating pong binanggit, yung nagsasabi na, therefore you will know the truth and the truth shall set you free. So doon tayo makumpisa. Gaano ka-importante ang katotohanan? So babalikan ko lang ko, no? We discussed one time why that has to be in the conversation and why we have to be on God's side. We're not talking about God be on our side kasi self-serving yun. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, na dito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I'm saying is biblical principles, diba? Parang sinabi nung gravity, iba na, or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. Yan. I mentioned Ano yan? Hindi ho robot yan eh. Si ASP Alan yan. Yung tunog lang, parang gumaganon, parang sobrang na-denoiser lang. Di ko alam, na-process siguro yung audio nito. Pero ano yan, DAI yan, DAI. principles because we have to have a starting point so that Yung AI, yung kay Zaldico, yung bagong lumabas na video na kung saan nagsasalita siya, may hawak siyang papel. Napanood ko na yun. Dahil sa mga susunod na video, papakita ko sa'yo para hindi kayo maloko. Hindi ko si Zaldico yun, AI yun. although we disagree, we can agree on the goal. So Fanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there have to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, tinitira, ginabuan ng paraan na hawakan sa liig ang Senado. Kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority. At sabi naman ng pabila, hindi legal, hindi moral, o ano-anong dahilan na huwag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopose nyo rin yan. But can you agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Silabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay niyo po, in the end, it's not A but it's B and C. And it's not XYZ but it's Y and Z.
And then kasama si W. Nako. So, the Sino kaya si W? W, SP, kasali, siya pala. Ibang klase, palangan. Let's go! Oh, hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree na yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBL, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Kejilem, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, ghost yun. Kung meron project, hindi ghost yun, pero baka sa standard, meaning may project pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw pigilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to or 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magmigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador nakalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban nung konse ngayon, pagka meron kong sinabit amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence. No? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita niyo nagmamakaawa na yung mga taga-minority. Walk out pa kasi kayo. Walk out lang. po ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yung apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa kapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa.
February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong lumipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo promote kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi ko mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that Yan. pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, ilaktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglata rin ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Yan. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Yan. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Yan. Anytime mo mawala kidlat, kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka naman ng kidlat. Diba? Yan, tama naman. So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Correct. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayo mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduak. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is Nako! not entertainment. Oh, This is the Senate of the Philippines. Naku po. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo . Di ba? ganyan mag-rebat. Diba? Sarap mong ipatulpo lang yan. wala kayong palag dito kay SP. Wala kayong palag. Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Yeah. There are also issues facing you. So you asked Joel Villanueva, you asked Jingo Estrada, you asked Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Bakit nanggigigil si Rafi? Yung ACT-CIS, sinong representante sa House of Representatives? Sino yung isa sa pinakamalaking nakuwang pondo sa mga party list? Si Rafi, si Erwin, bakit siya gigil na gigil din sa Blue Ribbon? Bakit? Sino representante ng ACT-CIS dati? Yung sinasabi ko sa inyo, magkakonekta. Sinong kanang kamay ni Martin Romualdez noong 19th Congress? Sinong kasama niya nag-i-inspection sa mga palengke? Sinasabi ko sa inyo, magkakakonekta yan. Kung bakit yung mga tulpo na yan na ayaw din nila dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Mga takala Pati nila ba naman mga Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisinyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente,
nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang nanomersonal, because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Well, kahit na isa oras, binigyan mo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karamana, yung pong honor ng Celia. Symbol matters. Nabanggit ko po ito before. Why do we get angry pag bilastos ang ating flat? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng ang tapo? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak ko ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, diba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung naming isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susubo naman si Senator Jinggoy, danalin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they didn't to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero kamlating sa hallway ng bago. Diba? At sinabi ko dun sa inyo nakafalam dahil dun sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang term Kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Remulla. Who's a friend? That's why they try to keep it civil. But nung sinabi niyan, doon mismo sa hallway, i-aresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niyan, you lost that right when may nag-state. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag yung bastusin ang Senate. Bastusin niya si Albert Cayetano Coffey na tapon lang naman ako Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May prestige tayo. But let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, di ba? Parang nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kaya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pag may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng Eid Mubarak. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga po ano ng issues na nangyayari that day na alimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga I was insisting, sir, lambas lang tayo ng pinto ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape.
mismong si Secretary Remulla said that day, wala nang silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para arrest siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time because that wasn't my point. Senator Jidoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less lang nagkaroon ng kaglilinaw. Sa kaniyang Preston, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that. But I won't disagree with it. I disagree with it, but I won't argue. But nun lang ako nagtaa. Senator Lacson may silabi pang mabigat, yung iba, wala man nang salita. Si Senator Win, gusto maging Senate President. Tatudot din his chance. Umakyat, minority, majority. At sabihin, sir, hindi issue si Jimboy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin na example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Miranda. Former Senate President Enrile, he wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Torilon at kahit anong sabihin kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano silang ni Senate President Salonga? Not here. Tapusin yung session. Pasalitain mo muna. Sabi nila, hindi kasi pagka below 6 years pwede mo doon. Yung kung kilaso ang Senator Gile na rebellion complex with murder was non-lailable. Diba? So yung kung pakiusap ko, huwag natin idamay yung mga institution, diba? DOJ o Ombudsman. We'll have issues with who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sa amin ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila pinitigilan po yung hearing sa first take. But if you look at their statements, isa na lang mauhan nila o mabawa sa amin, they can get the pumikis na. Now, whether sila nagsabi niya o yung unofficial spokesperson. And it's in the letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I drink in every year kasi ka-birthday niya, ang mom ko at ka-birthday niya, then si dating governor at ngayon vice governor Simpson na Ilocos Sur. So magkaka-birthday yung tatlo, kaya natatandaan po pareho. So kahit na magkaiba kami ng kukinyon, binabati ko yan parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the night hearing of the committee, of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, erase this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a forum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constitutory na dahil wala kang mga membro yung minority. Pabulit-ulit po kami sa Section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila pa rin. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa ng maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa na committee hindi naglagay yung minority. Di ko alam kung talagang ginagawa lang sadya o talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I am at your disposal. Magpakita yung 13, alis sa Urya. Di ba? It's a walk of faith. Voting dead niya eh. Bakit? Kasi from the start, target ibalik sa kanila yung 13. Whether it's Will Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kaganang-galing na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin 13 o wala, nasa sa kanila yan, di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro nyo, then sasabihin nyo, ba't hindi nagkapalaho? Tapos pag man-schedule ng hearings, meron naman nag-hearing na yung mga Baykabela, di hearing. Yung ways and means. Ito na yung hinihintay natin. Ito ang totoong bloodbath. Magba-bloodbath ho tayo sa June 4.
Let's go! Nagiri. O hindi naman kayo nagtanong eh. Kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon, marami kayong tanong. Diba? So, ang importante dito, lumabas yung totoo. Kaya nga iringgita na lahat ng membro ng minority. Lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yung kung sinabi niya tungkol sa hospital bill, no? Senator Subiri, kaibigan ko na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi na walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally, but if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. Kahit ilang beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So, kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na nung kami na i-take up yan. Lahat is sa side namin, we're ready. So, wag yung i-whiskey bintang one-sided. You're talking about the generals, I feel bad for you. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabing wag mo nang basahin kasi hindi pa kumpleto yung CA because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo nakasundo kung 6 or hindi tayo nakasundo kung 6-6 or 7-5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, name ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami. Ako sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng NBI dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So guys, I'll continue to give you, and addressing myself, the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. Kasi na, and I invite the other side to give the inside story, see, the context, di ba? That is important in how we make decisions. So tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong na si Senator Junggoy, tapos pinakapot yung iba namin makasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwede isa namin kasama or live CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Blue Ribbon Committee sa Thursday. So if may agam-agam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator on Thursday. Tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he deep kasi ang paniniwala at paninindigan niya eh. Sometimes, din si Senator Lacson, no? Kaya mo sila sabi sometimes kasi sometimes one-sided eh. Hindi makikinig sa reason, pagpipilikan kahit mali, tama pa rin. Diba? So, it's up to you. Whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, impression ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule. Sa lahat ng committees, welcome kayo. And siguro aminin niyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC Pati LEDAC, handa na kaming pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung ganyan. Sabi ko, hindi siya, ready kami anytime. I think twice to na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC anytime. Ang problema, naglalabi nga yung 11 yung minority na huwag pumilo sa Malacanang na any kind of recognition ang masama, wrong information pa bibigay. So kung may nakikinig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it be in the 11 minority, ay nango-onse giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability.
So again po, ito po ang inyong likod, si Alan Cayetano, na papaliwat, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Be patient po. Be patient because these are existential issues for our nation. A nation divided will fall, but a nation na mas malaki pa yung ninanakaw kaso sa ginagamit sa tao will also not rise, di ba? So an independent Senate will be at your service. Pero ang Senate na hawak sa liig ng Malacanang at ang Senado na takipan, ang mangyayari po niyan, mas maganda o sinibigat lang ko yung tahimik or quiet or silent na Senate. God bless you guys at salamat sa aking mga Senate media sa tanong niya na mag-react dun sa ilang issues sa press con kanina na 11 minority members. God bless you. Saludo, palakpakan natin itong si SP Cayetano. Ito sigurado dito. Lahat ng nagko-cover dito sa mga 11 na to, kailangan silang onsihan. Ay dito kay SP Cayetano, di pa nga natin namit yan, pero todo suporta natin dyan. Yan ho talaga. Diyan natin ika nga, hindi pwedeng ipagtabi yung mga vlogger at itong mga press cartel na to. Tayo ho dito, ika nga, yun ito yung pinaniniwalaan ko. Sa PH Update ito pinaniniwalaan ko. Naniniwala ako pagka nagtuloy-tuloy ang Blue Ribbon hearing na yan at na kahit si Poncio Pilato pa ang iturong mastermind, wala tayong pakialam. Kunyari, tinurong mastermind itong mga witness na talagang nag-deliver ng pera, si Rodante Marcoleta, ikulong si Rodante Marcoleta. Halimbawa, sinabi, dinilibera namin si Sara Duterte ng 10 maleta, ikulong si Sara Duterte. Okay? Pagka sinabi, dinilibera namin ng 5 beses itong si Paulo Duterte, ikulong si Paulo Duterte, Pulong Duterte. Okay? Pagka sinabi, dinilibera namin si Robin Padilla ng 2 maleta na nagkakahalaga ng 100 milyong piso, ikulong si Robin Padilla. Wala ho tayong wala ho tayong pakialam. Wala tayong pakialam dito kahit sinong masagasaan dyan. Kahit sino pang masagasaan sa issue na yan, kahit si SP Cayetano pa, wala tayong pakialam. Ikulong silang lahat. Pero para pakalmahin ang aming damdamin, ikukulong si Bong Revilla at itong si Jingo Estrada, anak ng Petrang Garapata. Ano yan? Lokohan? As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinos, mga lukong-lukong to.